nakaka-capture yung camera nung gaganda ng mga isda. Oh. Tignan nito, meron hagdan doon. Pwede kayang umakyat dyan para makita natin. Kaya pala may mga butas na ganito. Ayan, yung pala kayo nagtatago Grabe no, pag ganito talaga yung sikat ng araw, yung ganda ng... Ayan guys, nandito tayo sa Balabagal Lake no. What's up guys, welcome again sa aking channel and we are back for another vlog guys. And for today, medyo may uulitin lang ako no, sa palagay ko hindi ko masyadong na-introduce itong hotel na tinutuluyan ko dito sa Boracay ngayon. And nasa Bulabog area siya and ang pangalan is Lazy Dog Breakfast and Bed guys, or Bed and Breakfast, ganun siya. So wala siya sa Station 1, Station 2, Station 3. Nasa Bulabog area siya guys, o Bulabog Beach. So ngayon, ito yung tinutuluyan natin na nakuha natin ng wala pang, ay nasa 600 plus lang kasi naka-discount siya by that time nung kinuha ko. So 5 days ako dito and right now, dahil nga mag-isa ako, maitutur ko kayo ng tama no, kasi nung nakaraan may mga tao kasi kaya hindi ko kayo ma-tour talaga, room tour. So this is our room, 8 yung pwedeng magsama-sama dito. Bali mix dito guys, pwedeng magsama ang babae at saka lalaki at the same time. Ayan. So ayan yung bed no. Comfortable naman yung bed natin. Malambot yung ating foam and may dalawang provided na unan and towel. Yan provided yan no. So ngayon, ayan. Ayan natin ng konti itong ilaw. Then, mayroong ano dito, pinaka-locker provided nila. So, ito para dito sa 4 na bed na to, no? So, kung may mga important na bagay kayong pwede nyong ilagay dito para mas secure. Tapos, meron namang provide na aircon dito, guys. And paint. Tapos, may dito, no? Parang small kitchen. Pero, walang yan. Di kami nagluluto dyan. Tapos, meron silang provided din ng mga hanger para sa mga damit nyo and sa towel. Then, ito yung pinaka-CR natin, guys. So, may salamin dyan. Tapos, ito yung wash area para sahan. And ito yung pinaka, natin with bidet, syempre, diba? Then, dito sa shower area, ito naman, guys, yung itsura, no? Dito naman, may controller, heat and cold. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyong mix, kung gaano kalamig or kainit, no? Yan. Aside from that, may provided na silang body soap and shampoo here and tissue. Diba? Very simple, cozy, ganyan. Para sa mga solo traveler na hindi naman importante sa kanila kung beachfront ba yung kukunin nila. So kung lalakarin mo from here papunta dun sa mismong Boracay Beach guys, siguro aabot ng 10 minutes. Pero pagdating naman sa Bulabog Beach, aabot lang kayo ng 2 to 3 minutes din nasa mismong Bulabog area na kayo. And right now, nag-ready na akong lumabas. Gusto ko lang gawin ulit to para proper, diba? And masasabi ko na sulit to guys kasi meron silang free breakfast. And ang kagandahan dun sa free breakfast, nasa sayo kung ano yung gusto mo. Marami silang option. I-flash ko na lang sa screen yung mga sample ng breakfast na kinain ko within 2 days. Ang sarap asin yung nung unang araw. Nagtapa ako with rice, no? Tapos ngayon is yung bangus tapos with rice. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo dun sa egg. Kung anong done ang yan nyo. Kung sunny side up ba or scramble. So ako, inaano ko siya. Iniiba-iba ko araw-araw. At the same time, may free coffee na siya. It's either coffee or tea. May option kayo guys kung ano yung gusto nyo. Ganon siya. Kaya sulit na sulit para sa akin. Kasi 600 plus. Wala na kayong makikitang ganon dito guys na ganon lang yung price. Tapos free pa yung pinaka-breakfast. Then ipapakita ko sa inyo yung labas. Then ayan. Sabayan na rin natin syempre lumabas. Ayan yung labas guys. Kung makikita nyo dun sa baba guys, yun yung restaurant kung saan kami nagbe-breakfast. Tas kagandahan dito is merong dito, yung ng tubig. So kailangan lang namin ng bottle para mag-refill.
Ang kagandahan pa bawat room may mga ganito. Oh. Di ba pwede kayong mag-relax dito, mag-coffee or mag-snacks. Or pwede rin kayong uminom ng beer kung gusto nyo. Siyempre, drink moderately para hindi kayo magwala. Or kung gusto nyo mag-relax sa baba, meron din. Pwede kayo mag-relax dyan sa baba. Doon yung pinaka-receiving area namin guys. Tapos may mga family, ano rin sila, room kung gusto nyo. So ganyan siya guys. Napaka-cozy lang. Maganda siya actually. Para sa akin 'di ba? Hindi siya expensive. Tsaka di naman tayo pala kapag pumunta ka naman ng Boracay, hindi ka naman palaging nasa kwarto eh. Usually nasa labas ka, nag-activities so kaya ini-enjoy yung mismong beach ng Boracay. No? So, ngayon naswertihan lang. Nung pagdating ko kasi halos punong-puno kami tapos mga kasama ko halos babae. Pero ngayon, second day ko, grabe ako na lang mag-isa sa kwarto parang 'di ba 400 for 600 pesos masusolo mo yung kwarto ganyan pa kalaki 'di ba na good for 8 person yan pero hindi ko sure mamaya kung meron na mga madadagdag anyway let's go so ngayon ang gagawin natin is pupunta tayo ng Bulabog Beach doon ko muna kayo ipapasyal guys no kasi nung nakaraan parang ano lang pinasilip ko lang yung Bulabog Beach hindi pa ako as in naglalakad-lakad dyan. So yun ang ipapakita ko ngayong araw na to. So yan, let's go. Baba na tayo guys. Ayan. Grabe, tas may pag-garden pang ganyan, di ba? Yan. Tingnan na. Ayan, papakita ko sa inyo. Di ba, sobrang lapit. Ayan lang yung ano namin. The Lazy Dog Bed and Breakfast. Then, ayan na agad siya guys. Di ba? Parang wala pang 2 minutes of walk eh. Nasa mismong Bulabog Beach ka na. So ngayon dyan tayo maglakad-lakad no. As of now it's 10:49. Ang ganda ng araw ngayon no, kabaliktaran kahapon na sobrang madilim as in. Pero ngayon maganda ang sikat ng araw. So hindi ako nakapag-book ng ano no, activity ngayon kasi sabi dun sa weather kahapon, uulan din ngayon. Pero kabaliktaran ang nangyari. So ang gagawin lang natin is lakad-lakad lang. Ayan. Ayan na ang Bulabog Beach guys. Diba? Ayan, daming tao ngayon dito nagpapapicture. Nung unang araw ko naman sinabi ko na yun yung mapopular na coconut tree, yung nakabend na coconut tree. Which is lagi talaga silang nagpapapicture dyan. Ayan na yan. Medyo mainit. Parang ay hindi ideal na maligo pag ganitong oras. Pwede kang masunog. Kung kahapon guys, walang water activities na ganap dahil sa sama ng panahon ngayon, ang dami na. Marami na nag-aano doon, nag-water activities. Ibang-iba yung panahon ngayon. Ayan, grabe yung ganda ng araw. Diba? Ang ganda rin ng Bulabog Beach. Hindi lang yung mismong Boracay Beach yung maganda. Then, mag-proceed tayo dito. Maglakad-lakad tayo hanggang doon sa pinakadulo para i-check din natin. Aside sa ganda ng beach dito sa Bulabog, meron din sila mga pinagmamalaking magagandang hotel guys. No? Katulad nito, Seven Stones Boracay. Grabe ang ganda ng swimming pool din nila. Oh. Then, ganda talaga ng nila. Oh. Magkano kaya ang per day nito? Pang ano lang tayo parang yung mga mumurahin lang. Then, ayan pa. Ayan pa yung iba guys. Itong location na to perfect sa mga gusto yung tahimik lang no. Yung hindi crowded. Dito para kayong may sariling beach kasi kayo-kayo lang ang nandito. Unlike sa mismong sa Station 1, Station 2, Station 3, marami kayong nandoon. Pero kung gusto niyo yung crowded, pwede. Pero kung gusto niyo yung tahimik, kayo-kayo lang, ayan, 'di ba? Masarap siya dito, maganda. And maganda rin yung kulay nung pinaka-tubig. Parang crystal green yung kulay. Nakakatuwa kasi marami nang ngayon, nag-activity like, ayan, meron nang nagki-crystal kayak, nagpa-paddling dyan, tapos meron nang mga nagpa-parasailing doon, ang dami na. Unlike kahapon, itong building naman na to is Palasa Private Residence, ayan. So, pwede nyo i-consider guys. Yan yung mga itsura. Kung sakasakaling mapanood nyo to, tapos nagandahan kayo. Ayan yung mga pangalan guys. The Monkey Tree Cafe and Bar. Tapos may swimming pool din sa pinakalobo. Yan yung pinaka-reception nila. Sayang nga lang at hindi natin mapapasok. Siyempre may mga restaurant dyan.
Hindi siya kasing dami dun sa ano no sa ah, mismong station 1, station 2, station 3. Pero meron, di ba? Di na yan, di ba? May paganyan sila. Oh. Saan ka pa? Para ka naka-private resort. Kapag nandito ka sa mismong Bulabog, nag-stay. Ayan. Ito naman is SPR Boracay Real Estate. Ano to? Ano to? Lemantine. Oh, ito naman. Okay din siya. Oh. More on foreigner yung mga nag-i-stay dito. Oh. Then after niya, dito bakante pa, no? So, hindi pa as in ganun karami yung mga building. Merong mga hotel, pero mangilan-ngilan, pero maganda siya, no? Ayan, ayan. Ayan yung paligid nyo, guys. May mga bangka dyan. Diba? Pwede nyo maging option to pag gusto nyo ng tahimik na lugar. Yung gusto nyo lang na kayo-kayo lang. Dito naman puro puno lang ng nyug, oh. Mag-proceed tayo dito. Medyo sumisilong lang kasi sobrang init. Kasi lumalaban yung init, guys. Pawisin pa man din ako. Yan, o. Diba? Ang ganda niya. Itong daming mga ano dito. Oh. Mga boat. Yan. Let's go. Tapos ang ganda rin ng lupa dito. O, tingnan mo. Parang halos kasing pino din ng dun sa may Boracay Beach. Oh. Na may konting-konting rock. Ganyan siya. Yeah. Diba? Walang masyadong tao dito. Oh. Tahimik. Wow. Doon sa bandang area yan, parang may mga lumalangoy. Ayun sila. Oh. Dito makakapagpa-picture kayo ng walang photo camera. As in, parang solo nyo siya. Ayan. Sa bagay, anong oras pa lang naman eh. Pero usually dito talaga sa area nito, sa Bulabog Beach, wala talagang halos tao, konting-konti lang compared sa mismong Station 1, 2, and 3. Yan. Ganyan lang siya, ganyan yung sitwasyon ngayon, guys. Ngayon is 11 o'clock na. 11 o'clock na nga. Di ba? 30 minutes na tayo naglalakad-lakad. So, ngayon lang natin nilakad tong area na to. Ayun, hanggang doon sa pinakadulo na yun. May nakahiwalay na parang island doon. Ang kagandahan pa kapag nag-crystal kayak kayo dito, guys, mas mura compared sa mismong Station 1, 2, and 3. Ang alam ko minsan may nag-offer ng 100 pesos lang eh. Pero ang alam ko, ang niyan, usually price is 250, 200, ganyan. Pero nung isang araw parang may nag-offer 100 lang. Hindi ko rin sure. Since hindi naman ako nag-aano ng crystal kayak or na yung mga nagpapapicture. Tapos nandito yung Aqua Boracay. Grabe, ang ganda naman yan. Oh, ganda ng Aqua Boracay. Sana someday maka-afford tayo ng mga ganyang kagagandang hotel. Hanggang pangarap na lang. Oh, grabe. Ganda talaga. Kahit yung ganito lang yung gagawin mo rito, yung lakad-lakad lang, nakaka-relax as in. Sa ganda ba naman ng Boracay, di ba? Try nga natin magpaamo na ako. Maglakad-lakad tayo dito sa tubig. Ayoko munang basahin ito, tsinelas ko. Kahapon naligo na ako eh. Sa mismong Boracay Beach, enjoy ko doon. Wow! Grabe. Medyo malamig yung tubig dito. Oh, may mga isda-isda oh. Na maliliit. Ayun oh. Nakikita nyo ba? Merong mga isda-isda dito oh. Oh. Sa kasi wala eh. Sa mismong Station 1, 2, and 3. Dito meron. Ayun sila oh. Nakikita nyo ba, guys? Merong mga isda dito. Sa bagay hindi kasi matao dito kaya na pwede silang lumangoy dito sa mababaw oh. Grabe, nakakatuwa naman. Oh. 'Di ba? Medyo may konting lumot dito na. Yan. Ayan yung pinakaharap. Yan. Lakad-lakad lang tayo sa Bulabog Beach, guys. Malay nyo, i-consider nyo itong area na to pag pumunta kayo ng Boracay. Tapos diyan kayo kumuha ng hotel nyo. Mas mura compared sa mismong Boracay Beach. Kunting lakad lang naman din, makakarating na kayo sa Dimol. Tingnan yan. Grabe, nakakatawa yung mga isda oh.
Ang kaganda ng kulay, oh. Mga batik-batik. Hindi siya yung ordinaryong isda lang. As in, may siya parang, tingnan mo, may white and black na combination. Hindi ko lang alam kung nakikita sa camera, guys, ha. Ayun, ayun. May mga nakasilong doon, nagpipiknik na family. Yan. Ano ba yun? May butas pala. Hindi ko nakita. Dito sa area na to, medyo dulo na, no? Mga local na talaga yung mga nandito. Ayan. Kung makikita nyo naman, halos wala pang mga building dyan, no? Ayan. Lakad-lakad lang. Habang nag-iisip-isip, ganyan, i-appreciate yung ganda ng dagat, ng Bulabog Beach. Tignan itong mga, ang gaganda ng mga isda na hindi mo makikita mismo sa Boracay Beach, diba? Sana na-capture ng ng camera. Kasi ang gaganda nila, oh. Yan. Ganyan lang siya, guys. Yun nga lang, pawisin na naman ako kasi sobrang init. Pero okay lang. Bihira lang naman tayo makarating dito, di ba? Oh. Maganda rin palang pumunta ng ganitong buwan, no? July. Biruin mo, naka-promo na, tapos ganito pa yung gaganda yung weather. Talagang rin, swertihan. Kasi nung isang araw, umuulan, ngayon, sobrang, ganda ng weather. Ayan. Dami ng isda. Sige guys, try nating ilubog yung ating camera para makita nyo yung mga isdang sinasabi ko. Ayan. Sana makita sila. Wala. Diba? Wala. Malapit na isda. Try natin ulit ilapit. Ayan. Ayan sila. Ang bibig. Nakakatawa. Ayan, sobrang lapit na natin sa dulo. Merong kambing siya na nakapastol. Tapos may mga grupo ng turista doon. No? Ganda rin ng area na to. Diba? Kahit hindi ka mag-activity, yung maglakad-lakad ka lang dito, tapos puntahan mo yung mga area na hindi pinupuntahan ng mga turista mismo. Kasi gaganda rin, katulad nun, walang masyadong tao. Ganda niya, di ba? Try natin pumunta dun, guys. No? Di ba? Yung hindi mo kailangang sumakay ng sasakyan para mapuntahan yung magandang lugar by walking lang. Di ba? Naaliw ako dun sa mga maliliit na isda. Sana nakita dun sa camera kanina. Ayun sila, oo. Dito, parang meron na ring hotel dito, no? Sa area na to. Ayun. May mga tao dun, no? Na nag-i-enjoy. Hindi ba? Nandito na tayo, guys. Dun sa dulo. Tapos after nitong Bulabog Beach, merong another doon, beach. Yun yung makikita rito sa area na to. May mga nag-aano dyan, parang sumisisid. Di ko alam kung anong kinukuha nila. Tignan nyo to, merong hagdan doon. Pwede kayong umakyat dyan para makita natin kung ano yung makikita kapag umakyat dyan. Ulit-ulit yung salita. Gaganda ng mga dito, rock formation. Tapos ayan, isa na namang beach dito sa area na to. Ano kaya yun naman tawag dito sa area na to? Ay, no trespassing. So, sinara nila na although may hagdan dyan, paakyat. Baka delikado. Hindi kaya. Ayan siya. So, hindi basta-basta pwedeng pumasok dito sa area na to. Siguro private property siya. Ayan. Balik na tayo. Ayan. So, hindi na ako pupunta doon, guys, no? Ganda magano ngayon island hopping kasi kalmado yung dagat, oh.
So lahat ng mga pwedeng puntahan, mapupuntahan talaga. Unlike nung nag-island hopping kami dahil sa sobrang lakas ng alon, may mga area kami na hindi napuntahan like Puka Beach kasi hindi kami pumunta doon or hindi na pinuntahan gawa ng sobrang lakas ng alon, yung tipong itutumba na yung sinakyan namin noon. Yeah. Let's go, balik na tayo ulit doon sa pinakagitna. Habang naglalakad ako pabalik, may mga nakita akong maliliit na ano, yun. Nakita nyo ba guys? Mga talangka ata to. Nakakatawa. Ayun sila, oo. Nakikita nyo ba? Parang ano kasi sila parang invisible. Ayan, oh. Nakikita nyo ba siya? Oo. Ang bibilis nila, ang dami nila. Nakakatawa. Di ba? Na hindi mo makikita sa ano yan guys, sa station 1, 2, and 3. Dito lang may mga maliliit na isda, tapos yung mga talangka na yan, ayun, ang sobrang liit nito. Nakikita ba sa camera? Sana nakikita siya, no? Ayun, sobrang liit na niya, Para naman siyang mukhang gagamba na. Ayun sila, Kanina, hindi ko siya napansin kasi parang siyang invisible. Pero nung nagsuot ako ng salamin, doon ko napansin na may, sabi ko, bakit parang may gumagalaw? Tapos yung pala, mga ganun, mga parang talangka, ayan sila, So nakikita lang siya pag may salamin. Pero depende siguro kung gaano kalinaw yung mata mo, no? May diferensya na yata yung mata ko. Ayun, so ang cute nila. Di ba? Ganyang bagay lang. I-enjoy mo rito. Ayun, ang liit lang niya, Di ba? Kita ba sa camera, guys? Mas nakikita ko sila pag nakasalamin akong ganito. Compared sa ganyan, hindi ko sila makita. Siguro dahil sa sobrang liwanag. Tapos yung kulay kasi nila is white. Ayun, Di ba? Ang dami nila actually. Sana nakaka-capture. Ayan, Kaya pala may mga butas ng ganito. Ayan, yung pala kayo nagtatago, May mga napansin na ako kaninang butas, pero ngayon ko lang naalaman na sila palang may gawa. Yung mga small crab na to. Ayun sila. Dami, Yung iba medyo malalaki na, takbo! Yan, nakabalik na tayo ulit dito sa gitna, guys, di ba? Ngayon, dahil kumanan tayo kanina, kaliwa naman tayo. Check natin kung ano yung mga makikita dito sa area na to. Let's go! Yan, sobrang init pa rin. Ganda nung panahon. Tsaka mapayapa yung dagat, Hindi masyadong gumagalaw. And marami ng mga nagkikristal kayak ngayon dito sa area nito. Kanina narinig ko, yung offer nila dito is 150. So talagang mas mura dito yung offer compared sa station 1, 2, and 3. Doon nag-range ng 200 to 300. Pero dito 150. Pero nung isang araw gaya nga ng sabi ko, may narinig ako nag-offer parang 100 na lang. Ganun siya. So depende, Depende dun sa taong mag-o-offer sa inyo. Pero yung 150 pwede na kasi mas mura pa rin siya compared doon. Same result din naman, guys. Sila din na magpipicture sa inyo. Tuturuan kayo ng mga pose na maganda. Ayan. Diba? Ngayon, dito naman tayo sa kaliwa. Mag-explore. And marami din nag-o-offer ng mga activities dito, Kakausapin kayo. Depende na sa inyo kung gusto nyo or ayaw nyo. Di naman sila nangungulit. Dito sa Bulabog Beach, guys, dito nyo rin makikita itong I Love Boracay na sikat na pinagpipicturan nila. And may mga tao rin na nag-o-offer na sila yung sa inyo, magvi-video, parang drone pero tao. Tingnan yan. So ngayon dito tayo. Yan, ito naman yung makikita nyo, guys. Walang masyadong malalaking dito, hotel sa area na to. Banda doon yung marami. Yan. May mga nagduduyan-duyan dyan, nag-relax. And meron din mga mangilan-ngilan dito na cafe. And ang pagkakaalam ko, guys, may mga ino-offer din sila na snorkeling. And dito yung meet point kung gusto nyo. At the same time yung sunset cruise dito rin. Pag ganitong yata, June to September, dito yung meet point, imbis na dun sa, di ba usually yung mga meet point sa station 1 or station 3. Pero pag mga ganitong season,
June to September is dito sa may Bulabog Beach. Sa harap siya ng Moksha Cafe. Kung makikita nyo, yun yung ginagamit sa snorkeling na oxygen. Kung manggagaling kayo ng guys, Boracay sa may station 1, 2, and 3, pwede naman kayong mag e-trike papunta rito. Work is 50 pesos lang siya, no? Pero kung lalakarin, pwede rin for 10 minutes of walk makakarating na kayo dito. Yan. Grabe, ang ganda rin talaga ng buhangin dito, oh. Oh. No? Kung kung red whale yung na-i-book nyo, guys, yun yung pinakamahal na cruise dito, no? Dito yung meet up point nila. Tapos yun yung sinasabi kong Moksha Cafe. Then dito yung entrance. Kung sakasakaling hindi pa kayo nakapag-reserve, meron ding mga dito, yan, mga taong mag-o-offer sa inyo, and may mga tent dyan. Pero kung nakapag-book na kayo sa Klook, guys, ayan, dito lang yung meet up point nyo sa lugar na to, and makikita nyo yung Moksha Cafe dito. Dito sa Moksha Cafe pala mayroon nakalagay doon, Klook. So makikita nyo sila dyan, may sign naman na Klook. Pero kung hindi kayo naka-reserve dyan, guys, huwag kayo magalala kasi maraming mga nag-aalok dito. Hindi kayo mauubusan. And iba-iba yung price pagdating sa cruise, no? Merong 4,000, 1,500, pinakamura is 800. Tapos may 850 din, ganun. Depende dun sa i-avail nyo, no? Ayan siya, guys, dito. Dito yung pupuntahan nyo para dun sa mga activities na nakuha nyo, guys. Di ba? Grabe, ang dami, oh. Actually, konti pa nga pala yan. So, marami na rin nag-offer kanina sa akin kasi nga gumanda yung panahon. Which is tama nga naman. Pero ang bala ko is tomorrow pa ako mag-activities. So, ang ginagawa ko ngayon is parang ini-enjoy ko muna yung paglakad-lakad. Yung makikita nyo dyan, malapit lang sa Moksha Cafe. Meron din mga souvenir store dito, syempre, no? Pero iilan lang yan. Parang ito lang yung nakita kong souvenir store, eh. Kanina nabuhayan ako ng pag-asa, no, kasi may gusto kong gawin dito na activities na hindi ko ma-book sa Klook kasi nga minimum of 2 yung pagsakay ng ATV and zipline. Tapos may nakausap akong ng tao dito, nag-offer siya, pwedeng join. Usually kasi dun sa Klook pag mo minimum of 2, which is hindi ko na siya afford pag ganun. Ayan. So good news siya, no. Baka balak ko bukas ko siya gawin yung activity na yun kasi umaga yung pinaka niya, no, start niya. Ito namang sunset cruise is 3 p.m. to 6 p.m. naman siya. Yeah. So ngayon naglalakad-lakad muna tayo, guys. Bukas na lang natin gagawin yung mga activities na yun. Ngayon enjoy lang natin yung paglakad-lakad. Sana magtuloy-tuloy yung magandang panahon, no, para yung mga activities na hindi namin nagawa dati, ngayon gagawin ko siya. Siguro ang uunahin ko muna is yung pagsakay ng ATV and zipline. Yun yung balak ko, guys, kung maganda yung panahon. Then itong rin natin, experience din natin itong sunset cruise nila sa ibang araw. As of now kasi it's 2 o'clock na, so may 1 hour pa bago magsimula yung sunset cruise, no. Pero I decided na sabi ko bukas na lang. Hindi naman tayo nagmamadali since 5 days naman tayo dito. And today is our 2nd day here. Relax lang, syempre, di ba? Pero kung limited yung oras natin, siguro sa isang araw kahit gumawa tayo ng 2 activity, ganun. Pero dahil medyo marami-rami pa naman yung araw natin, relax muna tayo. I-enjoy natin ang beach sa yung paglakad-lakad. Ayan, nalibot na natin yung buong Bulabog Beach, no. So, kumanan tayo kanina hanggang dun sa dulo na yon. Tapos kumaliwa naman tayo. Yun nga lang, hindi na ako dumulo. Pero halos dulo na rin yun, guys. Dun sa may meet up point ng mga activities na sinasabi ko dun sa meet up point nga. Pero malapit na rin sa dulo yun, eh. Yung kung makikita nyo dun sa dun sa mountain na yun, may mga building din or mga hotel.
na nakaano, no? Gaganda rin. Yan. Grabe. Ano talaga ngayon, no? Kalmado yung dagat. Oh, sana magtuloy-tuloy yan. Para marami tayong activities na magawa. At saka syempre para ma-enjoy din ng mga pumunta rito, 'di ba? Kasi ano ba ang gagawin natin kundi enjoy ang Boracay, 'di ba? And I'm back, guys. Nandito na ako ngayon sa station to, no? So ngayon ganyan yung lagay. As of now is 3 PM and umuulan, guys. Grabe. Tapos sobrang lakas ng hangin. Kung mapapansin nyo, kung kanina nasa Bulabog Beach tayo, sobrang kalma ng tubig doon. Dito sobrang lakas ng wave. Ayan. Tapos tingnan nyo yung puno ng mga ano, ang lakas, sobrang lakas ng hangin, no? Yung puno ng mga coconut, 'di ba? So kapag nandun kayo, maanuhan kayo ng mga buhangin. As in. So kaya nagsalamin ako kasi para protection sa mata ko. Kanina naano ako ng buhangin ng Boracay. Grabe. Oh. Biruin mo 2 PM nandun tayo, ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Tapos sobrang ano ng tubig doon sa Bulabog Beach, sobrang kalma. Kabaliktaran dito sa station 2, sobrang lakas ng alon. Ayan. So kaya naman talagang ano, no, yung mga water activities sa Bulabog Beach nila ginagawa. Ganito pala pag ganitong mga month, no? Kasi ngayon it's July, guys, no? July 6 of 2025. Yan, no? Talagang pumunta lang din ako rito para may compare sana, no? Tsaka syempre nilalakad-lakad tayo eh. Yan. Bago ako nagpunta rito, kumain na ako actually kanina doon sa Andox. Di ko na lang di ko na lang siya blinag. Kaya no, grabe yung lakas ng hangin, no? Nakita nyo naman yung mga coconut, oh. Buti walang natutumba. Ayan, meron pa rin namang mga naliligo kahit ganyan, no? Oh. Na-enjoy nila dito. Medyo konti nga lang din ang tao, no? Yan. Kung sa Bulabog Beach, guys, yung mga activities doon is crystal kayak, ganyan, paddling, tapos yung mga cruise nandun, no, yung mga water activities kasi nga kalmado yung lupa. Dito naman dahil sobrang lakas ng ano, yan, surfing naman yung ano dito. Inaano nila, ang activity nila, no. Yan. Ganito pala, no, kapag ganitong month of July. So yung mga activities talaga nandun sa Bulabog Beach. Dito as in ganyan siya. So surfing, kung marunong kayo mag-surf, ayan, perfect, no? Pwede ring i-experience yan kung gusto nyong maranasan dito. Yan. Pero at least kahit pa paano, hindi naman siya as in ganun kadilim, no? Kahit pa paano maaraw pa rin naman. Yan. Kanina na kasi nung nandun tayo sa Bulabog Beach, as in blue sky, no? Dito medyo makita mo naman makulimlim. Grabe, oh. After 20 minutes ng malakas na hangin at ulan, guys, ayan, lumabas na ulit ang araw. Grabe. Nilalaro tayo ng weather dito sa Boracay. Ayan. So dito talaga yung activity lang na ginagawa is yung paraw daw tsaka yung surfing, no, kung gusto nyo mag-surfing. Meron kasing nag-alok kanina sa akin dito ng mga activities. Talagang sa Bulabog Beach ginaganap yung ibang water activities dahil nga doon mas ano yung alon. Kumbaga ano bang tawag doon, panatag or hindi talaga magalaw, unlike dito na talagang grabe yung wave, oh. Ngayon, guys, nandito tayo sa Balabag Lake, no? So pabalik na ako ng Bulabog Beach para doon maligo. Yan din, bumili nga pala ako ng shake which is Happy Mango. So makikita nyo siya doon sa may D-Mall Palengke. Doon ko siya binili for 140 pesos para sa ganitong size. Malaki na siya, no? So mayroong mas maliit nito, parang nasa 16 ounce yata. Nasa 100 pesos lang. Pero ito 22 ounce.
for 140 pesos. Mango flavor. Ayan siya. Diba? Sakto sa mainit na panahon. Ayan yung dinadaanan natin guys. Din kakanan lang tayo dyan. Papunta sa may Bulabog Beach. So yung lasa nito guys, sakto lang yung tamis, no? Hindi siya yung matamis na matamis. Masarap siya, in fairness. Ayan. Dito na natin i-spend yung buong araw natin sa Bulabog Beach. Since kahapon, sa may station 2 ako naligo ng 2 hours. Ngayon dito naman tayo, no? Ayan. Marami rin mga pumupuntang ngayon dito, tourist, gawa nga nang dito yung mga water activities talaga. Wala sa may station 1, 2, 3. Gawa nga ng sobrang lakas ng hampas ng tubig. And dito, very calm. Kumbaga magkaiba. Opposite sila. Palagi ko change mind tayo guys. Balik tayo dun sa station 2, no? Kasi dito parang ang lungkot, tignan nyo. Wala man lang naliligo. 'Di ba? Kasi doon sa kabila siguro mas gusto nila yung may alon talaga. No? Ayan. Dito kasi talagang wala. Masyadong underrated tong Bulabog Beach, no. Pero sabi nung isang kanina si nanay doon. Sabi niya parang ang lungkot ng lugar na to kasi wala ngang wave. Sabi niya mas maganda pa rin daw na may wave siya. Ayan. So ngayon, babalik ako doon para maligo. At wala tayong dito, wala man lang tayong makasama. Yan lang yung pinunta nila dito. Magpa-picture dyan sa na yan, coconut tree na yan. Yan, we are back here in station 2 guys. And masasaksiyan pa natin yung sunset. Ayan. Tama nga yung sabi ni mother, mas masaya nga dito kasi may wave at the same time ang daming tao. Yan. Doon nasin sobrang tahimik din kasi talaga. Yan. So maya ligo na tayo. Basta mga ganitong oras talaga, grabe na yung dagsa ng tao. Oh. Kaninang 3 o'clock hindi pa siya ganyan karami. Pero grabe ngayon, sobrang crowded. Siguro busy sila sa mga ibang activity kaya wala pa sila kanina dito. And inaabangan din talaga nila yung pinaka sunset dito. Grabe. Ngayon, oras na para i-enjoy natin yung dagat, no? At maliligo na ako guys. Hindi ko na kayo may sasama kasi kahapon sinama ko na kayo sa pagligo dito sa beach mismo, no? So, sa mga susunod na araw, asahan nyo nagagawa na tayo ng mga activity, water activity. And yun yung aabangan nyo guys. Dahil dyan ko muna tapusin itong vlog na to. And sana nag-enjoy kayo sa paglibot natin sa Bulabog Beach. And yung pagpunta rin dito guys, no, and nakita nyo rin na paiba-iba yung panahon kapag ganitong mga July, no? So aaraw, biglang ulan, malakas na hangin, tapos biglang aaraw na naman siya. Ganun siya pag buwan ng July dito. And that's it for today guys. Bye!